Nag-uumpisa na ngayon ang mga teams dahil pwede na silang makipag-negotiate sa sarili nilang mga free agent players at UFA player. Nag-uumpisa na yung mga front office evaluation, trade market preparation at free agency planning. Kahit hindi pa kasi official na makakapirma kasi ang mga free agent, nagsisimula na yung mga teams na mag-ready para sa mga target nila. Ito yung season kung kailan lalong umiingay na yung mga usapan naman tungkol kila LeBron, Austin Reeves, Giannis at iba pang star player na pwedeng maging open sa market. Ang Lakers isa talaga sa pinakaabala ngayong offseason Priority nila na makuha si Austin Reeves sa extension contract. Based sa mga pinakauling report kasi, malakas pa rin yung paniniwala sa paligid ng mga NBA source na mananatili si Reeves sa Los Angeles. Malakas yung relation niya sa Lakers organization at malaki kasi yung papel ngayon ni Reeves mula sa pagiging undrafted hanggang maging isa sa pinaka main piece nila sa roster kasama si Luka. Malaki yung tiwala sa kanya ng front office at coaching staff, plus may magandang partnership kay Luka. Pareho silang kayang gumawa ng high offense, parehas silang may mahusay na laro sa on-ball at off-ball. Nagkakaroon ang Lakers ng bagong backcourt duo na inaasahang magiging foundation nila sa mga susunod na championship window kahit pa umalis si LeBron. 14.9 million player option na lang rin kasi ang hawak niya, kaya halos lahat ng insider naniniwalang ide-decline niya yan para maging unrestricted free agent dahil eligible siya ngayon na kumuha ng 5 years 239 million maximum deal sa LA. Pero kung hindi kayang ibigay ng Lakers at least near max contract, possible dyan sila magkaproblema dahil masikip pa ang cap space ng Lakers dahil nakahold sa kanila yung max contract pa nitong si LeBron. Kaya maraming teams pa rin talaga yung nakaabang sa magiging desisyon nitong si Reeves Nandyan yung Pistons, Atlanta Hawks, Chicago Bulls, pero yung Brooklyn Nets yung nagpapakita nga raw talaga ng mataas na interest para habulin si Reeves sa market. Maraming report yung nagsasabing handa ang Brooklyn na mag-offer sa kanya around 178.5 million sa loob ng 4 na taon. Pero sinabi naman bigla nitong si Mark Stein na NBA insider, mataas yung indication na nakikita nila na ang Brooklyn Nets possible hindi na gustong gumastos ng buong max contract nila at pwedeng tumingin na lang yan sa mas maikli at mababang contract sa free agency. Biglang umiwas yung Nets dito kay Reeves papasok sa offseason Pinapayagan na kasi yung mga teams na makipag-negotiate agad sa sarili nilang mga free agent pa nga lang bago pa yung official na pagbubukas ng free agency sa June 30. Dahil si LeBron yung free agent ng Lakers, pwede na siyang kausapin ng front office tungkol sa bagong contract habang nag-iintay pa yung ibang teams. Samantalang ang Warriors naman kasi na sobrang interesado na makuha siya, hindi pa legal na pwedeng makipag-usap nga raw kay LeBron about sa contract hanggang sa official na pagbubukas ng free agency. Halos kalahating buwan pa mula ngayon ang aantayin nila. Kaya kung mabilis nga raw na magkakasundo ang Lakers at itong si LeBron sa loob ng susunod na 2 linggo, pwedeng hindi na magkaroon ng pagkakataon ang Warriors na magpresenta ng offer nila. Kahit na lumalabas na ang report na sinusubukan pa nitong si Curry na ma-recruit si LeBron Pero kung hindi naman nga raw agad magkakasundo ang Lakers front office at si LeBron, lalo na pagdating sa team direction at roster upgrade at yung salary demand ni LeBron, at umabot yung negotiation nila hanggang June 30, diyan pa lang magkakaroon ng pagkakataon itong Warriors na iharap yung kanilang pitch. Mid-level exception lang rin yung possible nga raw na gamitin dyan ng Warriors para kay LeBron, na mas malaki naman talaga kumpara sa veteran deal na pwedeng i-offer sa kanya ng ibang team. Ang Lakers pa rin ang frontrunner kay LeBron, pero depende nga raw talaga sa magiging desisyon. Kaya Warriors yung tinuturing na pinakamalaking landing spot ni LeBron kung sakaling umalis siya sa Lakers. Nandyan din yung Cavaliers at New York Knicks, pero hindi kasing lakas ng Warriors bilang possible destination niya sa ngayon dahil sa salary cap at roster consideration. Sa lagay naman ni Irving sa Dallas Mavericks, hindi yan nakapaglaro ng full season dahil sa ACL injury. Pero based sa report, next season,
makakabalik na yan ng mas healthy pa. Di lang sure kung sa Dallas pero may mga report kasi na mahirap nga raw sa ngayon na makakuha ng malaking kapalit sa market ang Dallas para kay Kyrie kung ititrade nila yan agad. Possible mababa lang ang return asset, kaya mas reasonable nga raw na hintayin muna nila ang return niya next season at pataasin na lang ulit yung value niya. Based kasi sa mga insider, hindi mukhang nagre-rebuild talaga ng todo ang Dallas Mavericks. Gusto ng mga to na masubukan i-develop muna itong si Cooper Flag at maging competitive habang may Kyrie Irving pa na may veteran leadership para sa mabilisang development nga raw ng future star na lang si Cooper Flag. Sinabi mismo ni Mark Stein, maraming team yung tumatawag sa Dallas Mavericks ngayon about kay Kyrie Irving, pero pare-pareho nga raw yung sagot ng Mavericks. Hindi available si Kyrie Irving para sa trade ngayon. Dahil may ilang dahilan based mismo dito kay Masai Ujiri at Mike Smith. Priority talaga ng mga to si Kyrie Irving at Cooper Flag na duo sa Dallas. Gusto nilang makita si Kyrie at Cooper Flag na maglaro ng magkasama. Ganito rin yung pananaw ni GM Mike Smith. Kung magiging effective at matibay, mas magiging competitive nga raw ang roster nila. Yan yung hindi kasi nila nagamit agad last season dahil nga hindi naging available si Kyrie. Based naman kasi sa mga report, ang Timberwolves lang yung pinaka-interesado ngayon kay Irving na elite playmaker na makakatulong sana nga raw kay Anthony Edwards para makaiwas sa double team. Yan yung kahinaan niya. Pero sa ngayon pa lang mukhang mawawala na sila ng pagkakataon na makuha yan sa trade market. Sa playoffs kasi yan mismo yung nakitang kakulangan sa Wolves Tunay na floor general. Habang tumatanda si Mike Conley, naghahanap na sila ng pamalit. Si Irving talaga yung pinaka-target nila pero mukhang malabo pang araw sa ngayon yan. Kaya kahit gusto ng Wolves ang fit ni Kyrie kay Anthony Edwards, wala sa kamay nila yung desisyon. Dahil sa ngayon walang indication na handa nga raw talagang makinig ang Dallas sa kahit anong trade offer para dito kay Kyrie Irving.